Ako ang inyong Lolo Pael. At ako naman si Kabanong. At ito ang aming kwento. Pareho na kaming ulila ni Erica sa mga magulang. Tanging sila lolo na lang noon na ama ng aming mga tatay ang natitira naming pamilya. Malayo kami sa probinsya ni Lolo Erio dahil pinili ng mga magulang namin noon na lisanin ang nayo nila para makipagsapalaran. Sa hindi inaasahang trahedya noon sa buhay namin ni Erica matapos masunog ang bahay namin, nagpasya kaming umuwi sa bahay ni Lolo Erio kung saan magkakaroon pala kami ng karanasan sa mga aswang. Ako po si Miguel. Kabanong, mga kabangers at mga kayanggaw, ito ang aking kwento. Bago nga pala magsimula ang ating kwento, sana'y mapindot nyo muna ang subscribe button at ang notification bell para lagi kayong nanonotify pag may bago tayong mga kwento. At huwag nyo rin kalilimutan mag-like at comment. Napakalaking tulong po ito sa ating channel para mas makapagatid pa kami sa inyo ng mga magaganda at mga nakakapangilabot na mga kwento. At ngayon, sa ating pagpapatuloy. Kuya Miguel, ano pong gagawin natin ngayon? Wala na po tayo matutuluyan dahil tinupok na ng apoy ang bahay natin. Hindi ko pa alam sa ngayon, Eric eh. Naisip kong umuwi na lang tayo sa probinsya ni Lolo Erio. Total, wala naman siyang makakasama ron dahil wala na si Lola eh. Ayos lang naman sa akin yun, Kuya Miguel. Mas mabuti naman sigurong may makasama si Lolo, kaya ituloy na natin ang pag-uwi ron. Isa pa po, wala na talaga tayong mapagpipilian pa sa ngayon eh. Dahil wala rin po tayong pera para ipatayo ulit ng bagong bahay natin. Yun na nga rin ang iniisip ko eh. Kung sakali mang uuwi tayo sa baryo ni Lolo Erio, kasya lang ang natitira natin pera para sa pamasahe. Natupok din kasi kasama ng bahay yung ipon ko. Umuwi na lang tayo ron, Kuya Miguel. Alam ko matutuwa si Lolo kapag nakita niya tayong dalawa. Ilang taon din tayong hindi nakapagbakasyon sa kanya eh. Magugulat din siguro siya kapag malalaman niya yung nangyari sa atin. Sige Erica, bukas din, uwi tayo sa probinsya ni na Lolo at Lola. Opo, Kuya. Dahil wala kaming bahay na matutulugan ng gabing yon, nagpasya kami ni Erica na matulog na lang sa isang abandonadong kubo. Kinaumagahan noon, pagkagising namin, umalis kami roon at sinimula ng pagbiyahe namin patungo sa probinsya ni Lolo Erio. Umabot din kami ng halos 4 na oras noon sa pagbabiyahe bago makarating sa nayo ni Lolo. Dumiretso na kami sa bahay niya at nagulat siya nang makita kaming dalawa ni Erica. Lolo Erio? Miguel, Erica, kayo na ba yan mga apo ko? Opo, Lolo Erio. Kami na po ito ni Kuya Miguel. Diyos ko, halika kayo tumasok kayo dito sa bahay. Sa loob tayo mag-usap dahil mukhang pagod kayong dalawa eh. Sige po, Lo. Oo nga po eh. Halos 4 na oras po yung naging biyahe namin ni Erica at wala po kaming sapat na tulog. Sumunod kaming dalawa kay Lolo Erio sa loob ng bahay. Dahil nakaramdam ng uhaw, dumiretso ako sa kusina at uminom ng tubig. Nanatili naman sa sala si Erica kasama ni Lolo. Pagkabalik ko sa kanila, kinausap kami ng matanda. Mabuti naman at naisipan nyo ulit magbakasyon dito mga apa. Sa katunayan naman pwede na kayong tumira rito sa akin dahil wala na rin naman ang mga magulang din niya. Hindi naman po kami magbabakasyon dito, Lo. Ha? Kung hindi kayo magbabakasyon bakit dala nyo yung mga damit ninyo? Ang totoo po niyan, Lolo Erio, kakaunti lang po yung mga damit na dala namin. Balak po sana naming dito na rin po manirahan kasama nyo kung ayos lang po sa inyo. Alam naman ninyong laging bukas ang bahay kong ito sa inyo mga apa. Simula nang mamatay ang mga magulang ninyo, kayo lang naman ang hinihintay kong umuwi rito. Maraming salamat po, Lolo Erio. Kung hindi pa po kami nasunugan ni Erica baka hindi pa po kami makauwi rito Kung gano'n nasunugan kayo? Opo, Lo. Kaya ito lang po ang naisalba namin mga gamit namin. Dahil wala pa rin po kaming matitirhan, naisipan na lang po namin umuwi rito at dito na lang din po tumira kasama ninyo.
Ay, nako. Nakakaawa naman pala kayong dalawa. O siya, huwag kayo mag-alala. Simula ngayon ay dito na kayo sa bahay ko. Mas mabuti na rin yon dahil magkakasama na tayong tatlo. Sigurado po kayo na ayos lang po sa inyo na dito kami ni Kuya Miguel? Ay, syempre naman, Erika. Mga apo ko kayo. Kaya hindi ko kayo dapat pabayaan lalo na't wala na kayong ibang mapupuntahan at maaasahan. Hindi rin maganda ang sitwasyon nyo ngayon. Sigurado kung buhay pa ang lola ninyo matutuwa rin siya dahil dito na kayo titira. Naku, maraming salamat po, Lolo Eryo. Ay nako, wala yon, Miguel. Tayo na lang ang natitirang magkakapamilya. O siya, alam kong pagod kayong dalawa kaya ang mabuti pa siguro magpahinga na muna kayo. Doon ka na sa silid ko matutulog, Miguel, at si Erika naman doon sa isang silid na bakante dahil babae siya. Sige po, Lo. Ay, teka, nakalimutan ko palang itanong kung kumain na ba kayong dalawa. Opo, Lo. Busog po kami ni Erika. Kung gano'n matulog na lang kayo para mawala ang pagod din niya. Mamayang gabi ko na lang kayo gigisingin, ha? Pareho lang kaming napatango ni Erika at pumasok na sa kanya-kanyang silid. Natulog kaming dalawa at gaya ng sinabi ni Lolo, gabi na nang gisingin niya kami ng pinsan ko para maghapunan. Habang kumakain, napansin kong seryoso si Lolo kaya iniisip kong may problema siya. Dahil doon, hindi na ako nakapagpigil at napatanong ako sa kanya. Lo, ayos lang po ba kayo? Abay, oo naman, Miguel. Bakit mo naman natanong yan? Kasi parang may bumabagabag sa isipan niyo Oo nga po, Lo. Kanina ka pa po tahimik May problema po ba kayo? Ay, nako, wala naman mga apo. Nababahala lang kasi ako sa magiging kaligtasan yung dalawa, lalo na't dito na kayo titira sa poder ko. Ano po bang ibig niyong sabihin, Lo? Ang totoo niyan may mga nangyayaring kababalagad ngayon sa mga kanayunan. Natsyempuhan kasi ninyong nananalasa mga aswang sa mga nayon dito. Dahil doon, binabalot ng takot at pangamba ang mga tao kapag sumasapit ang gabi. Aswang? Uso po pala rito sa inyo yung mga nilalang na yun, Lo? Oo, Erika. Hindi ko nga alam kung bakit bigla na namang nagkaroon ng mga aswang dito sa bayan natin Tahimik lang naman noon. Kaso ng mga nakaraang linggo, nagsimula na naman silang maghasik ng kasamaan. Wala po kayong dapat na ipag-alala, Lolo Eryo. Malalaki na po kami ni Erika. Kung totoo man po yung sinasabi niyo tungkol sa mga aswang, makakaya na rin po namin na ipagtanggol ang mga sarili namin sa kanila. Tama po si Kuya Miguel, Lolo Eryo. Ay, alam ko naman yon. Basta, umiwas na lang kayong lumabas yung gabi, ha? Hindi natin alam kung kailan aatake ang mga aswang kaya mas mabuti nang lagi kayong ligtas. Opo, Lo. Napangiti na lang si Lolo Eryo sa amin ni Erika. Nang matapos kami magapunan, nagpaalam siyang mauuna siyang matulog. Tumango lang kami sa kanya at nanatili naman kami ni Erika sa sala. Nag-usap kami ng pinsan ko tungkol sa sinabi ni Lolo sa amin. Kuya Miguel, talaga po bang may mga aswang? Wala naman kasing gano'n sa baryong pinagmula natin kahit pa mas liblib kung ikukumpara rito sa nayon ni na Lolo Eryo. Hindi naman kasi sa lahat ng probinsya o nayon may mga aswang, Erika. Gaya natin mga tao, pumipili rin sila ng lugar kung saan sila mamamalagi. Pero hindi po ba lumalayo sila sa mga lugar na maraming tao? Oo, pero hindi ibig sabihin nun, hindi na sila makikihalubilo. Kadalasan sa kanila gaya rin nating tao sa umaga at tuwing gabi lang nagpapalit ng kanilang anyo sa pagiging aswang nila. Kaya mahirap ding matukoy kung aswang o hindi yung nakakasalamuhan natin. Pero may mga paraan naman para malamang aswang sila, hindi ba? Oo naman. Hindi nakakaya ng mga aswang ang makipagtitigan ng mata sa mata. Umiiwas sila sa bawang, asin, kalamansi dahil posible silang masaktan sa mga bagay na yon. Mas madali para sa mga albularyo at antingero na malaman na aswang ang kaharap nila dahil nararamdaman nila yung enerhiya ng mga nilalang na yon.
bakit alam niyo yung tungkol sa mga bagay na yun, Kuya Miguel? Siguro nakakita na po kayo ng aswang ano? Hindi pa naman ako nakakakita ng aswang. Sinabi lang sa akin yan ni tatay noon, lalo na't naniniwala si tatay sa mga ganoong nilalang. Ang daya naman oh. Si tatay kasi hindi man lang nagkukwento o nagsasabi sa akin tungkol sa mga aswang eh. Hindi nga yata siya naniniwala sa mga nilalang na yun eh. Kaya nga magkaiba talaga sila ni tatay, kahit magkapatid sila. Oo nga, Kuya Miguel. Ibig sabihin po ba nito, naniniwala rin kayo sa mga aswang? Wala namang masama kung maniniwala tayong umiiral talaga sila sa mundo nating mga tao. Mas mabuti na rin may alam tayo tungkol sa kanila para naman kapag may nakaengkwentro tayong gaya nila hindi tayo basta-basta mapapahamak. Sa bagay, tama naman po kayo sa sinabi niyo, Kuya Miguel. Inaantok na po ako. Kaya mauna na ako matulog sa inyo Tinanguan ko na lang si Erica at hinayaan siyang pumasok sa silid niya. Ilang sandali pa, nagpasya na rin akong matulog. Nang mga sumunod na araw noon, madalas naming kasama si Lolo Erio sa paglilibot sa nayon. Pinupuntahan namin ang mga dating lugar kung saan madalas kaming gumagala ni Erica sa tuwing nagbabakasyon kami sa kanila ni Lola. May mga narinig na rin kaming mga kwento-kwento tungkol sa pananalasa ng mga aswang mula sa mga kanayon ni na Lolo, kaya binalaan kami ni Lolo na huwag masyadong gagala at magpapaabot ng gabi sa daan. Lo, mukhang kalat na po talaga sa nayon niyo yung tungkol sa mga aswang Halos lahat po ng mga tao dito sa baryo niyo, yung po ang pinag-uusapan Oo nga, Apo. Nakakabahala na talaga sila kahit pa hindi pa sila umaabot dito sa baryo natin. Hindi natin alam kung anong nayon ang susunod nilang pupunteryahin Kung nababahala pa rin po kayo sa amin ni Erica, huwag niyo po kaming alalahanin Kaya naman po namin ang mga sarili namin Isa pa, hindi naman kami lumalabas tuwing gabi. Kaya masisiguro po ninyong ligtas kami sa mga aswang na yon. Tama po si Kuya Miguel, Lo. Oo siya, sige. Basta, lagi kayo mag-iingat na dalawa Lalo na kapag umaalis kayo rito sa bahay natin. Ang tanging paalala ko lang sa inyo na sana huwag niyong kalimutang umuwi bago pa man dumilim. Opo, Lo. Napatango na lang si Lolo Erio at iniwan kami ni Erica sa sala. Nag-usap naman kaming dalawa ng pinsan ko na dadalawin namin ang kaibigan namin si Owen dahil ilang taon na rin nang huli namin siyang nakita. Dahil doon, nagpaalam kami ni Lolo Erio at pinayagan naman niya kami. Umalis na kami ng bahay namin at nagtungo sa kabilang nayon para puntahan si Owen. Pagkarating namin sa bahay nila, nakita kagad namin siya. Oh, Miguel, Erica, kayo ba yan Oo, Owen. Kami nga ito. Uy, mabuti naman at nakabakasyon ulit kayo rito matapos ang ilang taon. Kailan naman kayo dumating? 2 linggo na kaming nasa bahay ni Lolo Erio, Owen. Hindi na kami nagbabakasyon dahil sa bahay na rin ni Lolo kami nakatira ngayon. Ha? Talaga? Kung ganun madalas na tayong tatlo na magkikita-kita. Oo, Owen. Nasunugan kasi kami sa dati naming baryo alam mo namang wala na rin kami mga magulang na maaasahan pa. Nagpasya na lang kaming umuwi rito kay Lolo. Naku, nakakalungkot naman pala ang nangyari sa inyo, Miguel. Pero mas mabuti na rin yun. Nakasama na ninyo si Tandang Erio. Yun na nga rin ang iniisip namin ni Kuya Miguel Mabuti na lang din at nadalaw niyo ako ngayon dito sa bahay namin. Nababagot na rin kasi talaga ako dahil hindi man lang ako makagala bakit naman? Pinagbabawalan kasi ako ni Nanay na gumala sa mga kaibigan ko na nasa karatig na yun Siguro, narinig na ninyo yung tungkol sa mga aswang, di ba? Oo nga Pinagsabihan nga rin kami ni Lolo na huwag gumala kaya simula ng pagdating namin, sinasamahan niya kaming mamasyal. Ngayon lang hindi, dahil may inaasikaso siya sa bahay. Naku, mabuti pa. Huwag na nating isipin pa yung tungkol dun. Gusto ba ninyong puntahan yung mga tinatambayan natin noon? Uy, ayos lang sa amin yun ni Erica. Baka ikaw ang hindi payagan ng nanay mo. Sandali, magpapaalam ako. Siguradong papayag siya dahil kayo naman ang kasama ko Teka balikan ko kayo.
O sige. Nagpaalam si Owen sa kanyang ina at pinayagan naman siya. Dahil doon, umalis kami sa bahay nila at inisa-isa naming pinuntahan ang mga lugar na madalas naming tambayan noon. Dahil nawili na rin kaming tatlo, hindi namin namalayan na papalubog na pala ang araw. Nagpa siya kaming bumalik sa bahay ni na Owen para ihatid siya, saka kami umuwi ni Erica sa bahay namin. Paano ba yan, Owen? Mauna na kami ni Kuya Miguel Aabuti na kami ng gabi kaya kailangan na rin naming bilisan eh. O sige, mag-ingat kayong dalawa, Miguel, Erica. Sige Owen, alis na kami ha. Sige, bukas ulit, Miguel ha. Kuya, paniguradong magagalit sa atin si Lolo nito eh. Tingnan mo, malapit ng dumilim. Kaya nga bilisan na lang natin maglakad. Ako nang bahala magpaliwanag kay Lolo kung bakit ginabi tayo ng uwi. Hindi na nakaimik si Erica kaya tahimik na lang kaming naglakad noon pauwi sa aming nayon. Inabot na kami ng dilim kaya mas binilisan pa namin ang aming paghakbang. Nasa kalagitnaan kami ng aming paglalakad nang may marinig kaming sunod-sunod na pag-angil. Nabahala ako dahil baka may mangyaring masama sa amin pero nilakasan ko ang loob ko. Ilang sandali pa, may naulinigang kaming pag-ungol. Kuya, mukhang ungol yun ng tao Oo nga eh. Baka may tao lang sa paligid natin, Erica. Teka, nagmumula ron yung ungol na yun Halika, puntahan natin yung bahaging yun. Alamin natin kung anong nangyayari ron. Sige Kuya Miguel, pero baka po biglang may sumugod na lang sa atin at mapahamak tayong dalawa. Tara na, hindi naman siguro. Mahinala kung may tao roon at baka kailangan niya ng tulong. Wala nang nagawa pa si Erica kung hindi ang sumunod sa akin nang mauna na akong tumakbo papunta sa bahagi kung saan nagmumula ang pag-ungol na naririnig namin. Nang matunto namin to, nagulat kami ni Erica nang makita namin ang isang sugatang lalaki. Pinalilibutan din yun ng mga mabalahibong mga nilalang. Kuya Miguel, mukhang mga asong ang mga nilalang na yon. Baka po may gawin sila sa lalaking yon. Siguro nga, Erica. Hindi natin pwedeng hayaan lang na biktimahin nila yung lalaking yun. Tara, subukan natin tulungan. Pero wala po tayong panlaban sa kanila. Baka pati po tayo ay mapahamak dahil sa gagawin natin, Kuya Miguel. Umalis na lang po tayo rito. Dahil sa sinabi ni Erica ay nagdalawang isip din ako. Hinihila na ako ng pinsan ko noon kaya napadako ang tingin ng mga nilalang sa amin. Napaangil sila at napagtanto namin na pag-angil pala nila ang narinig naming dalawa. Napatingin na rin sa amin ang lalaking naroon. Nakaramdam ako ng kaba nang mabilis na umatake sa amin ang mga aswang na yon. Pero hindi pa man sila nakakalapit sa amin, hinarangan na sila ng lalaki. Umalis na kayo rito, bago pa man kayo mapahamak sa mga aswang na to, dali na! Kuya Miguel, pinapalis na tayo ng lalaking yon. Kaya tayo na po. Hindi tayo alis dito, Erica. Pero kuya... Hindi na natuloy ni Erica ang sasabihin dahil pareho kaming nagulat nang makita naming mabilis na napabagsak ng lalaking yon ang tatlo sa mga aswang. Akala namin ay lalaban pa ang isang natitira pero mabilis itong tumakbo hanggang sa tuluyang nawala. Marahil dahil ginamit niya ang buong lakas niya para kalabanin ang mga nilalang dahilan para bigla siyang matumba at mawala ng malay. Mabilis kaming lumapit sa kanya para tulungan siya. Sinigurado rin namin na patay talaga ang mga aswang na naroroon. Kailangan natin tulungan ng lalaking to, Erica. Hindi natin siya pwedeng pabayaan at iwan na lang sa lugar na ito. Baka mamaya balikan siya ng mga aswang na yun at tuluyan siyang patayin. Ano po bang gagawin natin sa kanya, kuya? Tara, tulungan mo ko. Kargayin natin siya pauwi sa bahay ni Lolo Erio. Sigurado ba kayo sa bagay na yun, Kuya Miguel? Baka magtaka si Lolo kung anong nangyari sa lalaking yan at mas magalit siya sa atin kapag dinala natin siya sa bahay. Hayaan mo na kung magalit si Lolo sa atin, basta matulungan lang natin ang lalaking to. Sige na nga po, iyan ang gusto nyo eh. Tara na po't iuwi na natin siya. O sige, hawakan mo siya sa kabila at ako naman dito. Sige kuya. Dinala namin pauwi ang lalaking yon, Kabanong, dahil nakaramdam ako ng awa sa kanya. Pagkarating sa bahay, sumalubong kagad sa amin si Lolo Erio. Nagulat naman siya dahil may kasama kaming lalaki na sugatan at wala pang malay. Kahit na ganon,
tinulungan niya rin kaming ipasok ang taong yon sa loob ng bahay at pinahiga namin sa mahabang silya sa sala. Bakit ba ngayon lang kayo nakauwi, mga apo? At sino naman ang lalaking ito, ha? Pasensya na po kayo, Lo. Dahil nawili po kami ni na Erica at Owen sa paggala. Hindi rin po namin kilala itong taong to eh. Pero nakita po namin siyang nakikipaglaban sa mga aswang. Pinagtulungan po siya ng mga nilalang na yun kaya po siya nasugatan. Eh, mabuti na lang at hindi kayo pinunterya ng mga aswang. Muntikan na nga po, Lo. Pero pinigilan po sila ng lalaking to. Nilabanan niya po hanggang sa napatay niya. Pero may nakatakas po na isa sa kanila eh. Kaya nagpasya na po kaming iuwi siya rito. Nang sa ganun eh, hindi po siya tuluyang mapaslang ng mga aswang na yon. Baka kasi sa balikan eh. May kakaiba sa lalaking ito dahil ramdam kong may malakas siyang enerhiya. Ang mabuti pa eh, ikuha niyo ako ng planggana na merong tubig at pati na rin bimpo. Pupunasan ko na muna yung katawan niya para malinisan ang sugat niya. Saka ko siya gagamutin. Sige po, Lo. Ako na pang kukuha. Hintayin niyo na lang po ako makabalik dito. O sige, Erica. Bilisan mo na lang, ha? Opo. Naiwan kami ni Lolo Erio sa sala, Kaabanong. Inayos namin sa pagkakahiga niya ang lalaki at tiningnan ang kabuuan ng kanyang katawan. Napansin namin ni Lolo na marami siyang kalmot sa bandang leeg at maging sa dibdib niya. Napansin ko naman noon na parang nabalisa si Lolo. Pero ipinagsawalang bahala ko na muna. Pagkabalik ni Erica, sinimulan ni Lolo ang paglilinis sa lalaki at isa-isa niyang ginamot ang mga sugat ng taong yon. Sakto namang natapos niya ang panggagamot nang magising ang lalaki. Teka, nasan po ako? Dito ka sa bahay namin, iho. Bakit ako nandito? At sino ba kayo? Sandali. Kayo yung mga taong nakita ko kanina habang nakikipaglaban sa mga asog na yun, ah. Opo, kami nga po yun. Nawalan po kayo ng malay matapos yung mapas lang yung 3 sa mga nakalaban nyo. Kaya tinulungan po namin kayo ng pinsan ko. Inuwi na po namin kayo dito sa bahay namin para gamutin po yung sugat nyo. Ganun eh. May natira na isa sa kanila? Opo. Nakatakas po yung aswang na yon. Hindi na po namin nahabol pa dahil inuna po namin kayong asikasuhin. Hindi magandang balita yun. Ho? Bakit naman po? Magsusumbong ang aswang na yon sa mga kasabahan niya. Kapag nangyari yon, posible silang umatake ng hindi inaasahan. Eh, wag mo na munang isipin ang tungkol sa bagay na yon, iho. Ang mahalaga eh, ligtas na ang buhay mo at hindi ka nagawang patayin ng mga aswang na yon. Saglit bang natahimik ang lalaki dahil sa sinabi ni Lolo, Kaabanong. Pansin kong hindi siya nakatingin ng matagal sa amin pero ipinagsawalang bahala ko. Baka sa mukha niya ang labis na pag-aalala pero pilit lang niyang itinatago. Nagpasalamat din siya sa amin at nagpakilala kaya ganun din ang ginawa namin ni na Lolo at Erica. Dahil nangihina pa si Kuya Jacob, pinakain na lang namin siya kasama namin at hinayaan na siyang magpahinga. Hindi naman siya tumanggi kaya hinayaan namin siyang matulog. Lo, hindi po kaya tama si Kuya Jacob sa sinabi niya na mananalasa ang mga aswang na yon? Hindi na natin sila mapipigilan kung gusto nilang manalasa, Apo. Pero may magagawa naman tayo sakaling gawin nga nila yon. Ano naman po yun, Lo? Ay, hindi ang lumaban sa kanila. Kapag naging matapang tayong harapin sila kapag lulusob sila, iisipin nilang hindi tayo masisindak. Alam mo kasi, Apo, nasisiyahan ng mga aswang na iyon na natatakot sa kanila ang mga tao. Pero kapag may nagsusubok na lumaban sa kanila, hindi nila yun magugustuhan. Paniguradong nagsumpong po talaga yung nakatakas na aswang na yun, Lo. Iyaan na lang muna natin yon. Kung sakaling ang magkagulo rito sa nayon natin, abay, hindi ko rin naman kayo pababayaan eh. Napatango lang kami ni Erica sa sinabi ni Lolo. Ng mga sumunod na araw, dahil hindi pa gaanong maganda ang pakiramdam ni Kuya Jacob, hinayaan namin siyang manatili sa bahay namin. Napag-alaman kasi namin mula sa kanya na wala na siyang mauuwian dahil sinunog ng mga aswang ang bahay niya. Pansamantala siyang tumira kasama namin at sa paglipas ng mga araw,
napansin namin ni Erica na parang may nagiging kakaiba tuwing gabi. Dahil doon, isang gabi habang tulog si Kuya Jacob, kinausap namin si Lolo Erio. Lo, wala po ba kayo napapansin sa paligid natin tuwing gabi? Anong ibig mong sabihin, Miguel? Para po kasing madalas na may umaaligid sa labas ng bahay natin, Lo. Baka nagmamasid po sa atin ng mga aswang. Yun ba? Tama ang hinala ninyo. Hindi ko na sinabi sa inyo ni Erica ang tungkol dito dahil ayoko mabahala kayo. Pero nang nakaraang gabi, may nakita kong 3 aswang na nagbabantay sa hindi kalayuan Baka po si Kuya Jacob ang punteriya nila rito, Lo. Mukhang nanganganib po ang buhay niya sa mga aswang na yon dahil ayaw rin siyang tigilan ng mga ito Posible yung iniisip mo, Erica. Kaya nga habang nagpapagaling pa si Jacob, tayo na muna ang bahala sa kanya. Huwag natin siyang hahayaang nag-iisa dahil baka magulat na lang tayo at biktimahin siya ng mga nilalang na yon. Opo, Lo. Hindi naman po mangyayari yun dahil babantayan po natin siya para siguraduhin talaga ang kaligtasan niya. Mabuti naman kung ganon. Hindi natigil ang pagpaparamdam noon ng mga aswang na mga sumunod pang mga gabi. Matapos ang ilang araw na pananatili noon ni Kuya Jacob sa bahay namin, tuluyan na siyang gumaling at nakabawi ng kanyang lakas. Dahil doon, isang umaga ay kinausap na niya kami ni na Lolo. Malaki ang utang na loob ko sa inyong 3. Hindi niyo ako pinabayaan kaya nagpapasalamat talaga ako sa inyo. Nako, wala po yun, Kuya Jacob. Ginawa lang naman po namin yung dapat gawin Sigurado po bang ayos na talaga kayo, Kuya Jacob? Oo, Erica. Magaling na't makakaya ko na ulit ipagtanggol ang sarili ko. Basta po kapag kailangan nyo ng tulong, huwag po kayo magdalawang isip na pumunta dito sa bahay namin. Bukas po ito para sa inyo. Maraming salamat. Ingatan mo ang sarili mo, iho, ha? Kayo rin pong 3. Hayaan po ninyo. Balang araw masusuklihan ko rin ang kabutihang ginawa niyo sa akin. Napangiti lang kami ni na Lolo at tinayaan si Kuya Jacob na umalis sa bahay namin. Nang wala na ang lalaki, napansin namin ni Erica na sumeryoso ang mukha ni Lolo Erio. Dahil doon, napatanong ako sa kanya. Lo, ayos lang po ba kayo? Bigla po yatang sumeryoso ang mukha ninyo Ayos lang naman ako, Apo. Inaalala ko kasi ang mga susunod na mangyayari dahil sa pagtulong natin kay Jacob. Bakit po? Ano pong ibig niyong sabihin, Lolo? Baka kasi balikan din tayo ng mga aswang na yun Nang una, hindi ko pa naisip ang bagay na ito pero ngayon, nangangamba na ako sa magiging kaligtasan natin. Huwag po kayo mag-isip ng mga ganong bagay, Lo. Kung sakali man po talagang may mangyaring hindi natin inaasahan, hindi naman po namin hahayaan na mapahamak ang mga sarili namin, pati na rin po kayo, Lo. May kakaibang kutob din kasi ako kay Jacob na baka may kaugnayan siya sa mga nilalang na yon. Bakit naman po niyo nasabi yan, Lo? Kasi, nung nandito siya sa bahay, walang tigil ang pagpaparamdam ng mga aswang na yon. Naisip ko na baka kasamahan nila si Jacob kaya binabalik-balikan nila para dukutin. Malay ba naman nating may ginawang kasalanan ng lalaking yung sa kanila? Kaya rin nila kinalaban ng gabing makita nyo sila. Nako, kayo po talaga, Lo. Kung ano-ano po pumapasok sa isipan nyo. Wala na rin naman po si Kuya Jacob dito sa atin kaya siguro titigil na rin po yung mga asong na yun sa pagpaparamdam nila. Sana nga mga apo. Sana nga. Hindi na kami umimik pa noon ni Erica Cabanong dahil hindi na namin kasama si Kuya Jacob sa bahay namin. Inaasahan naming wala ng mga aswang na aaligid sa amin. Pero ganun na lang ang pagtataka namin ni na Lolo at Erica dahil ng mga sumunod na gabi noon, patuloy pa rin sila sa pagpaparamdam sa amin. Hanggang sa isang gabi, habang nasa sala kaming 3, nakarinig kami ng mga pagyabag sa labas ng bahay namin. Lo, mukhang may tao po sa labas Duda kong tao ang may gawa ng mga pagyabag sa labas, mga apo. Ano pong ibig niyong sabihin, Lo? Baka mga aswang yan. Ang mabuti pa alamin ko kung tama ang kutob ko, ha? Manatili lang kayo rito at lalabas ako ng bahay.
Sa pagkakataong ito, kapag mga aswang nga ang makikita kong umaaligid sa atin, hindi na ako magdadalawang isip na harapin sila. Kung yun po ang plano nyo, Lo, hindi po namin hahayaan ni Erica na mag-isa lang po kayo. Sasama po kami sa inyo at 3 po tayong haharap sa kanila. Sang-ayon po ako sa sinabi ni Kuya Miguel, Lo. Kung yan ang gusto nyo at mukhang hindi ko kayo mapipigilan sige, harapin natin sila. Tayo na't kumuha tayo ng mga itak saka natin sila harapin. Sige po, Lo. Opo, Lo. Nang makakuha na kami ng mga itak namin, mabilis din kaming lumabas ng bahay namin. Nang naroon na kami, nagpalinga-linga kaming 3 hanggang sa may natanaw kaming mga mapupulang mga mata sa hindi kalayuan. Kagad kaming naalerto lalo na at napansin din namin na parang palapit sila sa amin. Hindi nga ako binigo ng hinala kung may mga aswang na umaaligid sa atin. Ano kayang kailangan ng mga nilalang na yun dito, Lo? Hindi rin ako sigurado pero mukhang may pakay sila kung bakit sila narito. Sakali mang sugurin nila tayo, huwag tayong aatras sa kanila. Kaya pa naman ninyong makipaglaban, hindi ba? Hindi pa naman siguro ninyo nakakalimutan yung mga naituro ko sa inyo. Opo, Lo. Kabisado na po namin. Tumulang si Lolo kaya binantayan na namin ang mga aswang hanggang sa tuluyan silang nakalapit sa amin. Mahigit 1 di pa lang ang layo nila kaya kitang-kita namin kung paano nila kami titigan ng matalim. Hindi naman kami nagpatinag sa kanila at nakipagtitigan kami sa kanila hanggang sa sila na mismo ang umiwas. Ano kailangan nyo sa amin? At bakit nagmamasit kayo sa bahay namin? Alam namin kayong tumulong sa lalaking yon. Nasaan na siya? Ipakita niyo siya sa amin dahil siya ang puntirya namin kung bakit kami narito. Kung hindi ako nagkakamali kayo ang mga aswang na nananalasa sa mga kanayunan. Ano kailangan nyo sa lalaking yon at bakit nyo siya hinahanap? Wala na kayo ran. Ilabas na lang ninyo ang taong yan. Pinagpipilitan ng aswang na kausap namin na ilabas si Kuya Jacob. Pero hindi kami nagsasalita ni na Lolo hanggang sa nagsiangilan na ang mga nilalang. Nagpalinga-linga rin siya at napapatingin sa bahay namin na parang hinihintay niyang lumabas ang lalaki roon. Wala na rito yung taong hinahanap nyo. Kahit talugugin pa ninyo yung bahay namin, hindi nyo na siya makikita pa. Baka sinungaling. Kagabi lang nakita pa namin siya dito kaya huwag nyo kaming paglaruan. Isa pa, ramdam ko ang enerhiya niya kaya alam kong nandiyan pa siya. Pero nakalis na nga siya kaninang umaga at hindi namin alam kung nasaan siya nagpunta. Kung ayaw niyong maniwala, hindi na namin problema yon. Jacob, kung hindi ka lalabas, alam mo na mangyayari. Kung ako sa iyo, magpakita ka na sa amin. Makalipas ang ilang minutong paghihintay, nang walang lumalabas sa bahay namin, labis ang galit na naramdaman ng aswang. Dahil doon, hindi siya nagdalawang isip na senyasan ang mga kasamahan niya na lusubin kaming 3 ni na Lolo at Erica. Dahil doon, wala na kaming nagawa pa kung hindi labanan sila. Sinasabi na namin sa inyo na wala nang taong hinahanap nyo rito Kung hindi ka talaga lalabas sa bahay na yan, Jacob, patay ang mga taong ito sa amin. Yun kung papayag kaming mapaslang ninyo. Huwag kang nang hahamon, binata. Napakuyumako ng palad ko kabanong dahil sa sinabi ng aswang. Dahil sa inis na nararamdaman ko, ipinakita ko na lang sa kanya kung paano ko labanan ang mga kasamahan niya. Sinubukan kong tagain ang isang aswang na umatake sa akin. Nakaiwas siya pero hindi ko siya tinigilan sa pagtaga. Tinulungan naman kami ni Lolo Erio at inalalayan sa mga kalaban namin. Dahil sa galing ni Lolo sa pakikipaglaban, mabilis naman niyang napatay ang isa sa mga kalaban. Hindi kami gaya ng ibang tao na masisintak ninyo. Lalaban kami sa inyo dahil hindi kami takot sa mga kagaya ninyo. Sabihin na natin, hindi naman sana kayo ang pangunahing pakay namin kung bakit kami naririto. Pero dahil nasa ganitong sitwasyon na rin naman tayo at ayaw niyong ilabas si Jacob, kayo ang malalagot! Sinigawan ng aswang ang mga kasamahan niya na muli kaming sugurin. Binantaan pa niya ang mga nilalang na kung hindi kami mapapatay, siya mismo ang tatapos sa buhay ng mga kasama niya. Napaangil na lang ang mga ito at sinunod ang mga iniutos sa kanila.
Napamura naman si Lolo nang sabay na sumugod sa amin ang 4 pang mga aswang. Dahil doon, 6 na ang kalaban namin ng mga sandaling yon. Miguel, tulungan mo ang pinsan mo. Ako nang bala sa 4 na aswang na yan. Sigurado po kayo, Lo? Oo, Apo. Ikaw na muna ang bala sa pinsan mo. Sige po, Lo. Hinayaan namin ni Lolo Eryo na harapin ang 4 na aswang. Inasikaso na lang namin ni Erica ang 2 pa. Pinagtulungan namin ng pinsan ko ang mga ito at sa kabutihang palad, nagawa naming mapaslang ang isa sa kanila. Dahil doon, isa na lang ang natitira naming kalaban. Napasulyap ako kay Lolo para sana sabihin na tutulungan namin siya, pero ganun na lang ang pagkamangha ko dahil nagawa na niyang paslangin ang 2 sa mga katapat niya. Mukhang mapapaslang namin ang mga kasamahan mo Kapag nangyari yon, ikaw na lang ang matitira. At gaya nila, papaslangin ka rin namin. Hindi niyo ako mapapaslang. Kung hindi talaga ninyo ibibigay sa amin si Jacob, ngayon pa lang ay babalaan ko na kayo. Napapatayin namin ang lahat ng mga kanayon ninyo. Nakaramdam ako ng galit sa sinabi ng aswang kabanong. Dahil doon, ibinuhos ko sa pakikipaglaban hanggang sa nataga ko ang aswang na kalaban namin ni Erica. Hindi ko inasahan ang gagawin ng pinsan ko nang itulak niya ang nilalang, dahilan para mapatihaya ang nilalang sa lupa dahil sa lakas ng puwersa niya. Sinigawan din niya akong paibabawan ng kalaban kaya ginawa ko naman ito. Kuya, ikaw nang bahalang pumatay sa kanya. Tapusin mo na siya bago pa siya makatayo pa. Tama ang pinsan pa, Miguel. Paslangin mo na yan. Hindi na ako nagdalawang isip ang gawin ang sinabi ni na Lolo at Erica. Gamit ang itak na hawak ko, inundayan ko ng pagtaga ang dibdib ng aswang. Napapayaw naman noon ang nilalang pero hindi ko siya tinigilan hanggang sa bigla na lang siyang natahimik at hindi na gumagalaw pa. Maging si Lolo Eryo ay napabagsak na rin ang kalaban niya kaya namangha kami ni Erica dahil na kaya niyang patayin ang 4 na aswang ng walang kahirap-hirap. Lo, ang aswang na lang po na yan ang natitira. Sabay po natin siyang sugurin tulad ng mga kasamahan niya. Oo, Apa. Gagawin natin yan. Siguro nga mali ako dahil minalit ko ang kakayahan ninyo. Pero sa pagkakataong ito, hindi pa itong oras na magkakaharap tayo. Tandaan nyo, hindi pa ako tapos sa inyo. Babalikan namin kayo't uubusing patayin, pati ang mga kanayo ninyo. Lo, tatakas ang aswang na yun. Habulin po natin siya. Hindi siya pwede makatakas dahil paniguradong magsusumbong siya sa mga kasamahan niya. Huwag na, Miguel. Kapag sinundan natin ang aswang na yon, ikakapahamak lang natin ang bagay na yon. Hindi natin sigurado kung gaano karami ang pwede nating makalaban kaya posibleng maalangan tayo at baka tayo pa ang mapatay nila. May punto naman po ang sinabi ni Lolo Eryo, Kuya Miguel. Hindi po dapat tayo magpadalos-dalos lang sa bagay na yon. Hindi na ako umimik pa. Dahil wala nang nilalang na yon, mas pinili na lang naming tipunin ang bangkay ng mga aswang na nagawa naming patayin sa laban. Alam naming mahihirapan kaming ilibing sila. Nagpasya na lang kami ni na Lolo na sunugin ang mga katawan nila. Ayon kasi kay Lolo, sa pamamaraang yon ay masisiguro naming hindi na sila mabubuhay pa at maging panibagong uri ng aswang. Habang nasusunog yun noon, hindi namin maiwasang pag-usapan ng tungkol sa nangyari nung gabing yon. Hindi ko po akalain na may mapapatay tayong mga aswang sa gabing tolo. Mas mabuti na rin sila ang napaslang at hindi tayo, mga apo. Bilib ako sa tapang ninyo dahil hindi kayo nagpadaig sa takot ninyo, Kaya naman po namin sila, Loy. Aminin ko po na nabahala po kami kanina nang makitang marami tayong makakalaban. Pero dahil po sa mga galawan niyo sa pakikipaglaban, alam kong hindi tayo matatalo ng mga aswang na yon. Oo nga po, Lo. Ang galing po ninyo makipaglaban. Alam naman namin na magaling kayo, Lo, dahil kayo ang nagturo sa amin. Pero nakakamangha pa rin po pala kapag aktual na naming napapanood. Nako, kayong dalawa talaga, kayo rin naman mga apo, May kakayahan kayo sa pakikipaglaban. Pero kailangan pa ninyong hasain, Mag-practice pa rin kayo. Pwede naman po ninyo kaming turuan ulit, Lo, Lalo na po't
baka dumating din po yung pagkakataon na mapalaban ulit tayo sa mga aswang na yon. O siya sige. Simula bukas, ahasain ulit natin yung kakayahan nyo sa pakikipaglaban. Basta, wala akong maririnig na reklamo kapag nahirapan kayo, ha? Oo naman po, Lo. Hindi po kami magdereklamo. Napangiti si Lolo Erio at tinanguan kaming dalawa ni Erica. Nagpatuloy pa kami sa ginagawa naming pagsusunog ng katawan ng mga aswang. Naalala ko na naman noon ang banta ng aswang na nakatakas, kaya nakaramdam ako ng pagkabahala. Napansin ni Lolo Erio ang pananahimik ko, kaya napatanong siya sa akin. Ayos ka lang ba, Miguel? Ang lalim yata ng iniisip mo, ah. Iniisip ko lang po kasi yung mga sinabi ng mga aswang na yun, Lo. Paano po kung tutuhanin niya yung sinabi niyang uubusin nilang patayin yung mga tao dito sa nayon natin? Oo nga po, Lo. Hindi pa naman nagbibirong nila lang na yung kanina nang sabihin niya yon. Eh kung gagawin nga nila ang bagay na yon, wala na tayong magagawa pa kung hindi ipagtanggol ang mga kanayon natin sa kanila. Hindi naman kasi sila dapat madamay dahil sa atin eh. Tama po kayo, Lo. Wala po silang kinalaman sa mga nangyari sa atin. Kaya hindi po dapat nating hayaan na may gawing masama ang mga aswang sa kanila. Nagtataka nga po ako kung bakit nila hinahanap si Kuya Jacob eh. Gaano kaya kalaki ang kasalanan sa kanila ng lalaking yon at gusto siyang makaharap ng mga aswang na yon? Eh di natin alam kung ano ang namamagitan sa mga nilalang na yon, pati na rin kay Jacob. Pero isa lang ang masisigurado ko, mga apo. Ano naman po yun, Lo? Oras na manalasa sila at papatayin nila ang mga tao sa nayon natin. Isinusumpa kung hindi sila masisikatan pa ng araw. Napakaseryoso ng mukha ni Lolo nang sabihin niya yon, Kabanong. Nanibago ko dahil yun ang unang beses na narinig ko siyang magsalita nang walang halong pangamba o kahit na anong takot. Nang matapos namin ang ginagawa namin pagsusunog sa bangkay ng mga aswang, pumasok na kami sa bahay namin at nagpahinga. Hindi naman ako makatulog noon habang nakahiga at ganun din si Lolo. Dahil doon, kinausap ko na muna siya. Lo, bakit po nasabi kanina ng aswang na yun na ramdam niyang nandito pa rin si Kuya Jacob? Kahit ang totoo wala naman na po. Hindi ko nga rin alam, apo eh. Siguro baka dahil may katagalang nanirahan dito sa bahay natin yung lalaking yon, kaya kahit papaano natitira pa yung enerhiya niya rito. Pero naiisip ko rin kasi na baka may ibang dahilan bakit nila naramdaman ang enerhiya ng lalaking yon. Ano pong ibig niyong sabihin, Lo? Eh baka kasi nasa paligid lang din natin si Jacob at nagmamatsyag lang din sa atin. Baka binabantayan tayo dahil baka sugurin tayo ng mga aswang na kalaban niya. Hindi rin naman po imposible ang iniisip niyo, Lo. Pero kung nasa paligid lang natin si Kuya Jacob, di sana tinulungan na niya tayo. Hindi po ba? Hindi rin naman ako sigurado sa iniisip ko, apo. Ay nako, mabuti pa siguro wag na natin pag-usapan pa yung tungkol sa bagay na yan. Matulog na lang tayo. Kung susugod man ng mga aswang na yon, pigilan na lang natin sila. Sige po, Lo. Handa po akong gawin yung bagay na yon. Pero tama kayo. Matulog na muna tayo. Naantok na ako Napatango na lang sa akin si Lolo Erio. Nagpasya na kaming matulog na mga sandaling yon. Na mga sumunod na araw, nagsimula ulit kaming hasain ang kakayahan namin ni Erica. Mas ikinabahala na rin namin noon ang sunod-sunod na patayang nagaganap sa mga kanayunan at kalaunan ay pati na rin sa aming baryo. Dahil doon, natakot ang mga tao kaya ilan sa kanila ay piniling umalis na lang muna. Lo, mukhang tinutuo po ng aswang na yun yung banta nila sa atin ng gabing yun Marami na po silang nabiktima sa mga kanayo natin. Ang mga hayop na yun talaga. Umanda sila kapag nakaharap ko ulit sila. Ano na po ngayon ang binabalak niyo, Lo? Hindi ko pa alam, Miguel. Basta ang sigurado lang ako sa ngayon. Oras na maipit din tayo sa gulo sa mga aswang na yun, hindi ako magdadalawang isip na kalabanin sila. Kasama po niyo kami ni Erica sa magiging laban sa kanila, Lo. Hindi rin po namin kayo pababayaan. Oo nga po, Lo. Ay maraming salamat sa inyong dalawa. Pero
Hanggang sa ngayon, hindi ko pa rin po maintindihan kung bakit ganun na lang ang galit ng mga aswang na yun kay Kuya Jacob eh. Sa pananatili ng lalaking yun sa bahay natin, masasabi ko namang mabait siya. Sa ngayon, wala pa tayong kaalam-alam sa gulong nasa pagitan nila. Pero naniniwala kong darating ang araw na malalaman din natin ang kaugnayan ni Jacob sa kanila. Sinang-ayunan namin ni Erica ang sinabi ni Lolo Eryo. Hindi na rin namin nakita pa noon si Kuya Jacob at hindi na rin nagparamdam sa amin ng mga aswang. Hanggang sa isang gabi noon, habang naghahanda na kaming matulog, nagulat kami sa mga mabibilis na pagyabag na narinig namin sa labas ng bahay namin. Dahil doon, sumilip kaming tatlo at may nakita kami mga aswang na tumatakbo patungo sa iisang bahagi ng nayon namin. Lo, panigurado mambibiktima na naman po yung mga aswang na yun. Tama ka po. Huwag natin hayaan na may mapaslang pa sila rito sa nayon natin. Ano na pong gagawin natin ngayon, Lo? Susundan natin sila at haharapin. Kung kailangan natin silang labanan para may pagtanggol ang mga kanayon natin, gawin natin ang bagay na yon. Alam ko, hanggat walang kumakalaban sa kanila, hindi talaga sila titigil sa masamang gawain nila. Sige po, Lo. Sang-ayon po ako sa gusto niyo mangyari. Ako rin po, Lo. Sandali lang po. Kukunin ko po yung mga patalim namin ni Erica. Pagbalik ko, pwede na po tayong umalis kagad para sundan sila. Wag na, Miguel. May ibibigay ako sa inyong dalawa. Aalis na sana ako roon pero hindi ko na naituloy dahil sa pagpigil sa akin ni Lolo. May inilabas naman siyang malaki at medyo may kahabaang kahon kaya nagtaka ko kung ano ang laman nun. Hindi na nagdalawang isip si Lolo na buksan ang kahon na yon at ipinakita sa amin ang dalawang itak at ibinigay niya yun sa amin ni Erica. Amin po ba itong itak na to, Lo? Oo, Miguel. Matagal kong itinago ang mga patalim na yan dahil alam kong magagamit din ito sa tamang panahon. Yan ang gamitin nyo sa pakikipaglaban sa mga aswang na yon. Sige po, Lo. Maraming salamat po. Pero bakit po ganitong nararamdaman ko? Ngayong hawak ko yung patalim na ito, Lo. Para pong may kakaibang enerhiya na bumabalot sa akin. Oo nga po, Lo. Ramdam kong parang may kasama na ako kahit wala naman. Ganyan talaga ang itak na yan, mga apo ko. Lalo na't hindi rin basta-basta ang patalim na yan. Para hindi kayo madaling matalo ng mga aswang na yon, kaya ako rin ibinigay yan sa inyo. Pero hindi ko na muna ipapaliwanag kung bakit kakaiba ang mga itak na yan dahil kailangan na nating habulin ng mga aswang. Kung ganun po umalis na po tayo, Lo. Sige, tayo na. Hindi na dapat sila makalis ng buhay dito sa nayon natin. Opo, Lo. Tama po kay Lolo Eryo. Dala ang mga itak na ibinigay sa amin ni Lolo Eryo, nagmadali kaming sundan ng mga aswang na nakita namin, Kabanong. Natagalan pa kami noon na makita sila hanggang sa natuntun namin ang kinaroroonan nila. Naabutan namin ang mga nilalang na yon na nagmamatsyag sa bahay ng kanayon namin na buntis. Dahil doon, hindi na kami nagdalawang isip na lapitan sila. Sinita sila ni Lolo at nagulat pa sila nang makita kaming tatlo. Lo, hindi po yata maganda kung dito po natin sila lalabanan. Ang mabuti pa siguro bahagya po natin silang ilayo rito. Tama ka pa. Sige, sakaling sumugod ang mga aswang na yan sa atin, tumakbo tayo palayo saka natin sila harapin at labanan. Sige po, Lo. Maganda kayong dalawa, ha? Mukhang lulusob na sila sa atin. Nakanda na po kami ni Kuya Miguel, Lo. Tumungo na lang noon si Lolo Eryo. Napahawak ako ng maigpit sa itak ko, Kabanong. Ilang sandali pa, mabilis kaming sinugod ng mga aswang na yon. Dahil sa napag-usapan na namin ni na Lolo ang gagawin namin, tumakbo kaming tatlo para ilayo roon ng mga nilalang. Nang makalayo na kami sa bahaging yon ng aming nayon, hinarap at kinalaban na namin ang mga aswang. Nagsiangilan pa ang mga ito at sunod-sunod na umatake sa amin. Hindi naman kami nagpatalo at sumalubong kami sa kanila. Kahit ano mangyari, huwag niyo silang hahayaang masugatan kayo, ha, mga apo. Sila ang dapat mapuruan sa labanang ito at hindi tayo. Huwag po kayo mag-alala, Lo. Gagawin po namin ni Erica makakaya namin para hindi po kami masaktan at mapatay namin ang mga aswang na ito. Sumang-ayon din sa akin si Erica kaya napatango na lang si Lolo Eryo. Itinuon na lang namin ang atensyon namin sa labanan. Sinugod ako ng dalawang aswang kaya buong tapang ko silang hinarap.
Hinayaan ko na lang din noon si Erica na kalabanin ng isang aswang na umatake sa kanila. Napasulyap ako kay Lolo Eryo at nakita kong nagawa na niyang napabagsak ang isang kalaban niya. Dahil doon, nagsumikap din ako para matamaan ng pagtaga ang kalaban ko at hindi naman ako nabigo sa bagay na yon. Mahirapan tayo sa mga aswang na ito kapag pinatagal pa natin ang pakikipaglaban sa kanilang mga apo. Dapat ngayon pa lang maubos na natin sila. Sige po, susubukan po naming mapas lang kagad sila, Lo. Mabilis ang mga kilos nila kaya nakakaiwas po sila sa mga pag-atake ko sa kanila. Huwag kayo magpapatalo, Miguel, Erica. Laban lang hanggat kaya. Pareho kaming napatangon ni Erica sa sinabi ni Lolo Eryo. Dahil alam naming malaki rin ang tiwala sa amin ni Lolo, hindi namin siya binigo. Kahit mabilis ang mga paggalaw ng mga nilalang, hindi kami sumuko ni Erica sa pagtaga namin sa kanila. Hanggang sa pareho naming napabagsak ng pinsan ko ang mga kalaban namin kaya tinulungan namin si Lolo. Nang makita naman ng ibang mga aswang ang mga nangyayari sa kanilang mga kasamahan, napaatras sila. Lo, Kuya Miguel, baka po tumakas pa sila sa atin. Hindi mangyayari yun, Apo. Hoy! Kayong lahat! Yun lang ba kaya nyo? Hindi man lang kami nasugatan sa pakikipaglaban sa inyo, Duwag kayo kung tatakasan nyo pa kami. Lo, nagalit po yata yung mga aswang dahil sa sinabi nyo. Hayaan nyo silang magalit. Yun din naman ang gusto ko mangyari kaya sinabi ko yun nang sa ganun hindi sila tumakas. Hindi na kami nakapagsalita pa nang muli kaming inatake ng mga nilalang kabanong. Pero hindi pa man sila nakakalapit sa amin, naggulat kami nang may biglang sumulpot na isang aswang. Napahinto naman ang mga kalaban namin dahil doon. Napatingin pa sa amin ang kararating lang na aswang kaya bahagya akong kinabahan. Akala ko'y susugurin niya rin kaming tatlo pero naggulat kami sa ginawa niya. Mabilis niyang sinugod ang mga kauri niya at ang bawat lumapit sa kanya ay hindi niya binibigyan ng pagkakataon na makatakas pa sa kanya. Kapag may sumugod sa inyo, labanan nyo. Ako nang bala sa iba pa. Sige, hindi man namin alam kung bakit mo kami tinutulungan pero gagawin namin ang sinabi mo. Mga po, sundin na lang natin siya. Sige po, Lo. Nagpatuloy kami sa pakikipaglaban sa mga aswang na yon, kabanong. 3 kalaban ang sumugod sa amin habang 4 naman ang katunggali ng nilalang na tumulong sa amin. Hindi na rin kami nagdalawang isip na tapusin ang laban at sakto naman na umayon din sa amin ang pagkakataon. Pinagtulungan namin 3 ni na Lolo ang mga kalaban namin at walang tigil namin silang pinagtatataga hanggang sa napaslang namin sila. Napatingin kami sa nilalang na kumakalaban sa mga kauri niya at nagulat kami dahil mas malakas at mas mabilis siya kung ikukumpara sa mga ito. Lo, tingnan niyo Napapatumba po niya yung mga kalaban niya nang walang kahirap-hirap. Mukhang hindi po basta-basta aswang yan, Lo. Parang gano'n na nga, mga apo. Kakaiba ang lakas at maging ang mga galawan niya. Nanatili lang kaming nanonood noon sa nilalang na yon habang inuubos niyang patayin ng mga kauri niya. Namamangharing kami sa kanya dahil kahit nagagawa pang makaiwas ng mga aswang sa kanya, hindi niya sinusukuan at hinahabol niya ang mga yon. Kapag nahuhuli niya, hindi siya nag-aalangan pang ibaon ang mahahaba niyang mga kuko sa liig ng kanyang mga kalaban. Agad naman bumabagsak ang mga nilalang na yon nang wala ng buhay. Hanggang sa nagawa niyang maubos noon ang mga katunggali niya at napatingin siya sa amin. Kailangan ninyong umalis dito bago pa man dumating ang iba pang mga kasamahan ng mga aswang na ito. Paniguradong hindi nyo magugustuhan na makipaglaban sa maraming aswang. Wala kaming pakialam kung gaano karami ang mga aswang na makakalaban namin. Mas gusto naming wakasan ang kasama nila. Kung hindi namin yun magagawa ngayong gabi, mas malala pa ang gagawin ng mga ito kapag hinayaan pa namin sila. Hindi nyo alam kung anong gerang pinapasok nyo. Ngayon pa lang, binabalaan ko kayong hindi magiging madali sakaling pinili nyo kalabanin sila. Hindi na malaga sa amin yun. Eh ikaw, bakit kinakalaban mo mga kauri mo? Sabihin na nating hindi ko gusto ang ginagawa nila. Dahil na rin sa personal na dahilan. Kung ganon, matutulungan mo kami sa pakikipaglaban sa kanila. Kung iisa lang tayo ng gusto, at yun ang wakasan na kasamaan nila, magagawa natin yun.
Hindi na nakaimik ang aswang sa sinabi ko, Kabanong. Nasa ganong sitwasyon kami nang maging balisa siya at nagpalinga-linga pa sa paligid namin. Muli niya kaming pinagsabihan na umalis na dahil ramdam niyang paparating na ang mga aswang. Pero nagmatigas din kami. Binalaan pa niya kami sa mga posibleng mangyari sa amin pero hindi kami nagpatinag. Mukhang hindi ko rin kayo mapipigilan sa gusto nyo mangyari. Buo na ang pasya namin ng mga apo ko. Naharapin at ubusing paslangin ang mga aswang na yan. May tulong man mula sa nilalang na katulad mo o wala. Tutuloy kami makipaglaban sa kanila. Huwag kayo mag-alala. Sa pagkakataong ito, kakampi nyo ako hanggang dulo. Hindi ko alam pero parang pamilyar sa akin ang mga kilos ng aswang na kausap namin. Inisip kong si Kuya Jacob yon pero agad din akong napailing dahil mukhang imposible rin ang bagay na yon. Hindi na siya nagpakilala sa amin at hindi na rin kami nagtanong sa kanya. Ilang sandali pa, pinagsabihan niya kaming maging handa at alerto sa paligid namin dahil nararamdaman niya ang enerhiya ng mga kauri niya. Walang ano-ano, nagkaroon ng mga mabibilis na pagyabag sa paligid namin at nang tingnan namin sa hindi kalayuan, napansin namin ang maraming pares sa mga nagbabagang mga mata. Lo, mukhang yan na po yung mga aswang na kasama ng mga nilalang na ito. Marami pa po pala silang natitira. Sinabi ko naman sa inyo kanina pero ayaw niyong maniwala. Hindi ako natatakot sa kanila. Huwag kayong mabahala mga apo. Alam ko makakaya natin sila. Tandaan niyo, palaging hindi nananalo ang kasamaan sa kabutihan. Tumungo lang kami sa sinabi ni Lolo Eryo. Inihanda na lang namin ang mga sarili namin sa pagdating ng mga aswang. Nang makalapit sila sa amin, napatigil sila ng 2 dipa ang layo sa amin. Pansin ko kagad ang matatalim na titig ng 2 nilalang sa aswang na tumulong sa amin. Hindi naman ito nagpatinag at nakipagtitigan na rin sa 2. Hindi ko akalaing makikita tayo mismo sa pagkakataong ito, anak ko. Kaya naman pala kahit malayo pa lang ako, ramdam ko na ang enerhiya mo. Mas mabuti na rin po sigurong nagkita tayo nang sa ganun matuldukan ko na rin ang kasamaang ginagawa nyo sa mga tao sa mga kanayunan. Iisang angkan lang tayo, anak. Kaya sa halip na kontrahin ako at ang mga ginagawa ng mga kalahi mo, sumama ka na lang sa amin at gamitin ang pagiging aswang sa kasamaan. Hindi nakaimik ang aswang na tumutulong sa amin. Napansin kong parang nagdadalawang isip na rin siyang kalabanin ng mga kauri niya, lalo na ang kanyang ama. Kaya sinabi ko yun kay Lolo. Bagya naman kaming lumayo sa kanila at inihanda namin ang sarili namin sa mga susunod pang mangyayari. Kung magbabalik loob ka lang kay Pinunong Amado, paniguradong patatawarin ka naman niya sa lahat ng mga kasalanan ginawa mo sa kanya. Hindi po ba, Pinunong Amado? Tama si Tandang Lolita. Kakalimutan ko ang lahat ng mga ginawa mo sa akin at maging sa buong angkan natin. Wala na kami pakialam kung anong gulong nasa pagitan ninyo. Pero kahit mag-compare pa kayo, hindi na namin kayo aatrasan pa! Napatingin sa amin ang mga aswang dahil sa sinabing yun ni Lolo Eryo. Napangisin naman ang aswang na si Tandang Lolita maging si Pinunong Amado. Nabahala naman kami noon dahil inasahan namin na kakampi na ang aswang na tumulong sa amin sa kanyang mga kauri. Siguro ay tama ang sinabi nyo, Ama. Dapat akong kumampi sa mga kauri ko, lalo na po sa inyo. Ganyan nga, anak. Kapag nagsama tayo, mas magiging malakas ang ating angkan at mag-aasik tayo na kasamaan sa bayang ito hanggang sa wala nang matitirang mga tao nito. Kung gusto mo, gawin din natin silang kagaya natin. Napakuyom ako ng palad ko dahil sa mga narinig kong sinabi ng Pinunong Aswang, Kabanong. Hindi ko akalaing yung pala ang binabalak nila sa bayan namin. Hindi na rin nakapagpigil pa noon si Lolo at pinagsabihan niya ang mga aswang na hindi sila magtatagumpay sa kung anumang gusto nilang mangyari. Napatingin din kami sa aswang na tumutulong sa amin. Kung kakampi ka sa mga kalahi mo, hindi kami magdadalawang isip na pati ikaw patayin din namin. Kahit pa natin nulungan mo kami pumaslang sa mga kalaban namin kanina. Mga apa, ang mga kagaya nilang aswang ay hindi dapat pinagkakatiwalaan. Hindi natin alam na baka plano na pala nilang lahat ng ito para lilangin tayo. Napahalakhak na lang noon ang Pinunong Aswang pero ang nilalang na tumulong sa amin ay nanatiling tahimik.
Hindi na nakapagpigil pa noon ang pinuno ng mga aswang kaya inutusan na niya ang mga alagad niya na sugurin kami. Unang umatake sa amin ay 4 na aswang kaya wala na kaming nagawa pa kung hindi ang makipaglaban sa kanila. Kayo rin ang naglagay sa sarili nyo sa kapamakan. Kaya para tuldukan ang kahibangan ninyo, ay mauna na kayong mamatay. Kahit anong gawin mo, hindi nyo kami mapipigilan na kalabanin kaya. Hindi na muna namin inintindi ang iba pang kalaban at itinuon ang atensyon namin sa 4 naming katunggali. Pinagtulungan namin sila at gamit ang mga itak na ibinigay sa amin ni Lolo, sunod-sunod namin silang pinagtatataga. Ramdam ko rin naman noon na nag-ibayo ang lakas at liksi ko, kaya medyo nabuhayan ako. Hindi kami tumigil sa pakikipaglaban noon hanggang sa napas lang namin ang mga nilalang. Tama nga si Tandang Lolita, dahil magaling din kayo makipaglaban. Pero hindi sasapat yon dahil siguradong hindi rin kayo tatagal, lalo na't marami kaming makakalaban ninyo. Pwes, tignan na lang natin. Bakit hindi mo utusan ng iba mo pang mga alagad na lusubin kami? Ipapakita namin sa inyo kung paano namin sila papaslangin. Napahalakak ang pinunong aswang at walang ano-ano sumenyas na siya sa iba pa niyang mga alagad na atakihin kami. Inihanda naman namin noon ang mga sarili namin at nang makalapit na sa amin ang mga nilalang, buong tapang kaming nakipaglaban sa kanila. Hindi na kami nangamba na baka hindi namin kayanin ng mga aswang. Sunod-sunod kong sinuntok noon ang mukha ng kalaban ko hanggang sa nakakita ako ng pagkakataon na mataga siya sa kanyang leeg. Buong lakas ko siyang tinaga dahilan para humiwalay ang ulo niya sa kanyang katawan. Ha? Teka! Anong nangyayari? At bakit bigla na lang nag-iba yung liksi ng binatang yan? At ang dalagang yon? Nagawa nilang mapaslang ng walang kahirap-hirap ang mga alagad ko. Hindi mo sana kami minalit nung una pa lang. Hindi mo kilala kung sinong binangga mong hayop ka. Nagpatuloy kami sa pakikipagpambuno sa mga oras na yon, Kabanong. May ilan pang inutusan ng pinunong aswang na sumugod sa amin pero hindi kami nagpatinag. Inakala naming tuluyang kakampi sa ama niya ang aswang na tumulong sa amin nung una. Dahil aatake sana siya sa amin pero nagulat ako nang pinuntiryan niya ang 2 aswang na papalapit sa amin. Gaya lang sabi ko kanina, kakampi niyo ko hanggang dulo, kaya hindi ko hahayaan na kayo lang makipaglaban sa mga aswang na ito. Pareho lang tayo ng gusto na matigil ng kasamaan nila, kaya tutulungan ko kayo. Kung yan ang gusto mo, hindi ka namin pipigilan. Pero oras na pati kami kinalaban mo, ay magkakaalaman tayo. Napatangot na pangisi lang ang aswang na yon. Pinabayaan namin siyang atakihin ng mga kauri niya. Nagagawa naman niyang mahuli ang mga ito at malakas na ibinalibag dahilan para tumilapo ng mga kalaban. Nagalit ang pinunong aswang dahil sa mga nakikita niya, lalo na sa ginagawa ng anak niya. Marahil hindi niya matanggap na sa amin talaga kumampi ang kanilang kauri. Huwag niyong tigilan ang pagsugod sa kanila. Paslangin silang lahat, lalo na ang aking anak. Wala kayong ititira. Panoorin mo na lang kung paano maubos sa mga alagad mo. Oras na mapaslang namin silang lahat. Isusunod ka na namin. Ha! Huwag kang umasa. Kayo, sungkurin niyo sila. Alamin natin kung kanan. Bakas na ang labis na galit sa boses ng pinunong aswang. Binantaan pa niya ang aswang na tumulong sa amin na dahil sa pagtaraydor niya sa kanya, ay pagbabayaran nito ang mga kasalanang ginawa. Hindi naman nakinig sa kanya ang nilalang na yon at patuloy lang na pinapatay ang kanyang mga kauri. Nagugulat na lang kami dahil mabilis niyang hinuhuli sa lieg ang mga aswang at ibinabalibag. Kapag bumagsak na ang mga nilalang, umiibabaw siya sa mga ito at ginigilitan ng leeg nila gamit ang mahahaba niyang mga kuko. Noon pa man ay wala ka talagang utang na loob sa lahing pinagmulan mo, Jacob. Kinamumuhian kita at maging ang mga kauri mo. Wala na akong pakialam kung anong sabihin niyo sa akin, Ama. Ang mahalaga sa akin matuldukan ng mga kasama ang ginagawa mo. Kuya Jacob, kayo po ba talaga yan? Oo, Miguel. Umilig ka! Dahil sa narinig kong yon, bagyang nawala ang atensyon ko sa labanan. Mabuti na lang at naitulak ako ni Kuya Jacob nang umatake sa akin ng 2 aswang. Nahuli niya ang mga yun sa liig kaya malakas niyang ibinagsak sa lupa.
Ibinaon din niya kagad ang mahaba niya mga kuko sa lieg ng mga ito, kaya nagawa niyang mapaslang. Itinuon ko na din muna ang atensyon ko sa mga kalaban hanggang sa napatay ko rin sila. Napatingin ako kina Lolo at Erika at maging sila ay naubos na rin patayin ang mga sumusugod sa kanila. Hindi ko akalain na ganun lang pala kahina ang mga alagad ba? Tumimik ka! Kung hindi lang dahil kay Jacob ay mahihirapan din kayong patayin ang mga alagad ko! Ama, kahit kauri niyo ako, hindi ibig sabihin nun magiging katulad din ninyo ako. Hindi ko kayang mamuhay na maraming pinapaslang na inosenteng mga tao. Traidor! Binigyan kita ng pagkakataon noon pero sinayang mo. Ngayon, hindi ko nahahayaang ikaw ang makasira lahat ng plano ko. Kahit anak kita, wala na akong pakialam kahit mamatay ka pa. Nagulat man kami dahil nakumpirma namin si Kuya Jacob ang aswang na tumutulong sa amin. Kahit na ganun, nakaramdam kami ng pag-asa lalo na at kakampi namin siya. Napag-alaman din namin noon kung bakit galit siya sa kanyang mga kauri dahil mas pinili niyang maging mabuting aswang kaysa sundan ng yapak ng kanyang ama. Nalaman din namin na siya pala ang pumapatay sa mga aswang na nananalasa sa mga kanayunan, kaya nang gabing makita namin siya, sinubukan siyang hulinin na tandang Lolita pero bigo sila dahil nailigtas namin si Kuya Jacob. Dagdag pa noon, nung nakipaglaban kami sa mga aswang na naghahanap sa kanya, nasa paligid lang siya at nagbabantay sa amin kaya siguro nararamdaman nila ang enerhiya niya. Kung ganun, si Tandang Lolita po pala yung aswang na nakaligtas ng gabing yun, Kuya Jacob? Oo, siya nga Miguel. Siya yun. Alam kong nung nanatili ako sa bahay nyo, nagtataka kayo bakit pabalik-balik ang mga aswang. Dahil alam nilang kayo ang tumulong sa akin. Pasensya na kung pati kayo ay nadamay sa gulo namin. Hindi nga ako nagkamali nang hinala ko sa iyo na isa kang aswang nun. Pero pilit ko pinagsawalang bahala yon dahil mabait ka naman sa amin, Jacob. Nandito na tayo sa sitwasyong ito kaya lumaban na lang tayo sa kanila. Sumang-ayon si Kuya Jacob sa sinabi ni Lolo sa kanya. Muling inutusan ng pinunong aswang ang kanyang mga alagad na sugurin kami. Sabay naming sinalubong ang mga nilalang na yon. Pansin kong gumaan ang pakiramdam ko noon at parang binalot ng kakaibang enerhiya ang aking buong katawan. Ganoon din ang aking pinsan, kaya nang ataking kami ng dalawang aswang, pareho namin silang tinaga ng malakas. Nagawa namin silang paslangin kaagad. Kaya palang lakas ng loob yung makipaglaban sa mga alagad ko. Hawak pala ninyo ang kambal na itak na yan. Ngayon ko lang napansin kaya bigla na lang ding nag-iba yung lakas at liksin ninyo. Masyado mo kasing naiko ng atensyon mo sa paniniwala mong malakas ka at ang mga alagad mo. Kung ganon, ikaw palang manunugis na pumatay noon sa aking asawa. Sa tagal ng panahon, nagkita rin tayo ngayon. Jacob, ang matandang yan ang pumatay sa iyong ina noon at ang itak na hawak ng mga apo niya ay ang gamit niya para bawian ang buhay ang ina mo. Nagulat ako sa mga sinabi noon ng pinunong aswang Kabanong. Kinumpirma naman yon ni Lolo kaya namangha ako dahil hindi ko inaasahan na isang manunugis ng aswang noon si Lolo Erio. Napatingin din ako sa mga itak na hawak namin ni Erika lalo na nang sabihin ni Lolo na kaya kami nakaramdam ng kakaibang enerhiya habang hawak namin yon at nag-iiba yung lakas namin ay dahil mula yun sa isang diwatang mandirigma ang kambal na itak na hawak namin. Kaya po pala kakaiba rin ang pakiramdam ko ngayon dahil parang may gumagabay sa akin, Lo. Apa. Ganyan din ako noon kaya malaki ang tiwala kong dahil hawak niyo ni Erika mga itak na yan. Hindi rin kayo mapapahamak sa kahit na anong labanan. Ang astig naman po pala nito, Lo. Natuwa kami ni Erika dahil sa bagay na yon. Sobra naman ang galit na nararamdaman ng pinunong aswang at binantaan kaming papatayin para ipaghiganti ang kanyang asawa. Hindi kayat niya si Kuya Jacob na patayin kami para makabawi sa pagpaslang ni Lolo sa ina niya. Pero umiling lang ang lalaking aswang. Nung paman ay alam kong si Tandang Eryong pumatay kay ina. Dahil nakita ko ang kambal na itak na yan sa pinaglagyan niyang kahon. Pero hindi ibig sabihin nun ay magiganti na ako. Hindi ako kagaya mo, Ama. Hindi galit ang bumabalot sa puso ko. Kaya pala nang tingnan ko ang kahon na pansin kong nag-iba yun ang pwesto.
Hindi ko naman pinansin yun dahil nakala kong ginalaw yun ng mga apo ko. Wala ka talagang kwentang anak, Jacob. Sige, ituloy mo lang ang pagiging mabuting aswang. Dahil kahit anong gawin mo, hindi mo rin naman mababago pa ang katauhan mo. Isa ka pa ring aswang! Umangil ng malakas ang pinunong aswang Kabanong. Sinabi pa niya na kung nagawang patawarin ni Kuya Jacob si Lolo Eryo sa ginawa ni Lolo sa kanyang ina, hindi naman niya ito patatawarin at papatayin gaya ng pagpatay ni Lolo sa asawa niya. Mas nagalit ang pinunong aswang nang sabihin ni Kuya Jacob na hindi niya kami sasaktan at paghihigantihan dahil tinulungan namin siya. Dagdag pa niya, bilang ganti sa kabutihang ginawa namin sa kanya noon, kaya kami ang tinutulungan at kinakampihan niya. Pagsisisihan mo ang desisyon mong ito, Jacob! Hindi po, Ama. Kung may pinagsisihan man ako, yun ay ang naging ama ko kayo. Ginagalit mo ako ng gusto kaya humanda ka! Tandang Lolita! Isama mo ang mga alagad natin! Sugurin ninyo ang tatlong yon at ako nang bahala kay Jacob! Sige po, Pinunong Amado. Kami na po ang bahala sa tatlong yan. Dahil sa sinabi ni Pinunong Amado, pinag-ingat kami ni Kuya Jacob. Dagdag pa niya, tapusin namin si Natandang Lolita dahil siya na ang bahalang tumapos sa ama niya. Tumungo naman kami sa kanyang bilang pagsang-ayon. Nang sumugod na ang mga nilalang, sumalubong na rin kami sa kanila. Inatake kami ng 6 na aswang kasama si Tandang Lolita at hinayaan naman namin si Kuya Jacob sa pinunong aswang. Kung nakatakas ka sa amin ng gabing yan, sisiguraduhin namin hindi na mauulit yan. Ipakita na lang ninyo sa akin ang kaya nyo gawin. Pero sisiguraduhin ko rin hindi kayo makakaligtas sa amin. Nagsimula na ang pakikipaglaban namin noon sa mga aswang Kabanong. Bawat isa sa amin ay may 2 kalaban kaya itinuon ko ang atensyon ko sa mga katapat kong aswang. Nang umatake ang mga ito sa akin, mabilis kong sinipa ang isa sa kanila sa binti. Sinuntok ko ang isa pa sa kanyang muka at nagawa ko rin siyang tamaan. Naggalit naman sila sa akin kaya susubukan sana nilang kalmutin ako pero mabilis ang naging galaw ko at tinaga ko ang braso nila. Sa pagkakataong yon, hindi na ako nagdalawang isip na tapusin sila. Pinuntiri ako ang leeg nila at inunduyan ng pagtaga dahilan para mangisay sila at bumagsak sa lupa. Kayo na lang ang natitira sa buong angkan ninyo. Sa tingin mo ba may mabubuhay pa sa inyo, ha? Alam kong hindi papayag si Pinunong Amado na maubos nyo kami. Kaya ganun din ako. May tiwala ako sa kanya at alam kong hindi niya kami bibiguin. Dahil wala na akong makakalaban noon, nagpasya naman akong lapitan si Erica. Isa na lang ang kalaban niya pero tinulungan ko pa rin siya. Napansin kong may sugat pala siya sa kanyang tagiliran kaya pinagsabihan ko siyang umatras at ako nang tatapos sa kanyang kalaban. Tumango naman siya kaya hinarap ko ang nilalang. Nang susugod sana siya sa akin, iniwasan ko siya. Hindi niya inaasahan yon kaya nagulat siya. Ginamit ko naman ang pagkakataong yon para suwagin siya at ibagsak sa lupa. Nang nakaandusay na siya, sinakal ko siya gamit ang buong lakas ko. Nang isay lang noon ng aswang at kalaunan, hindi na ito gumalaw pa. Kuya, mukhang maalangan po si Lolo Eryo sa kalaban niya. Hindi pwede mangyari yon. Sandali, tutulungan ko siya. Akin na muna yung itak mo. Sige po kuya, mag-iingat po kayo. Nakita ko si Lolo Eryo na pinaibabawa ni Tandang Lolita kaya nagmamadali akong tumakbo para lapitan sila. Narinig kong napapaungol na lang si Lolo kaya nabahala ako. Dahil nakatuon lang ang pansin ni Tandang Lolita kay Lolo, hindi namalayan ng aswang na nakalapit na ako sa kanila. Hindi ka na matutulungan ng mga apo mo. Dalabala rin sila sa makikipaglaban. Kaya ngayon, mamamatay ka na sa mga kamay ko. Yan ang pagkakamali mo, aswang ka! Tumingin ka sa likod mo! Nagtaka ang aswang sa sinabi ni Lolo kaya lumingon siya. Saktong paglingon niya, pinalo ko siya gamit ang hawakan ng hawak kong itak. Buong pwersa ang ginamit ko kaya malakas siyang napaungol at bagyang tumilapon. Sa pagkakataong yon,
Si Lolo naman ang pumaibabaw sa kanya at gamit ang kanyang patalim, sinakal niya ang aswang dahilan para bumaon ito sa kanyang leeg. Nagpupumiglas pa ang nilalang kaya mas sinigpitan ni Lolo ang pagkakasakal sa kanya. Ilang sandali pa, bigla na lang nangisay ang babaeng aswang at nang lumaon nawalan din ng buhay. Lo, ayos lang po ba kayo? Oo, Apo. Ayos lang ako. Teka, nasaan ang pinsan mo? Nandun po siya, Lo. May sugat po kasi siya kaya iniwan ko siyang nakaupo doon. Napatay ba ninyo yung mga aswang, ha? Opo, Lo. Naubos na po namin sila. Si Kuya Jacob na lang po ang ama niya ang natitirang nakikipaglaban sa isa't isa. Nasaan ba sila? Kailangan natin tulungan siya para matalo na ang aswang na yon. Mukhang doon po sila sa bahaging yun eh. Ang mabuti pa po puntahan natin sila. O sige, tara na! Dahil kampante kaming walang susugod na aswang kay Erica, nagpasya na muna kami ni Lolo na puntahan si Kuya Jacob at ang pinunong aswang. Natunto naman namin sila at nakitang patuloy silang naglalaban. Nabahala kami kay Kuya Jacob nang magawang ibaon ng pinunong aswang ang mahaba niyang kukos at tiyan ng lalaki. Napahiyaw lang siya at gumanti rin pero punteriya naman niya ang leeg ng pinunong aswang. Napahiyaw ang nilalang at nabitiwan niya si Kuya Jacob. Hayop ka talaga! Sana noon pa lang pinaslang na kita kung alam ko lang na hindi ka susunod sa yaba ko! Kung may papanganak lang sana ako ulit, hindi ko pipiliin maging ama ka. Sobra kitang kinamumuhian. Isa ka ring aswang at kahit anong gawin mo, hindi mo matatakasan ng sumpang nananalaytay sa katawan mo. Tama po kayo, Ama. Isa akong aswang pero ang kaibahan natin, may mabuting puso ko. Pero yung sa inyo, puno ng kasamaan. Susugod pa sana ulit ang pinunong aswang pero bago pa man siya makalapit kay Kuya Jacob, mabilis na kumilos ang lalaki at nagpunta sa likuran ng kanyang ama. Sunod-sunod niyang ibinaon ang mahaba niyang kuko sa likuran ng pinunong aswang. Nagpupumiglas pa ang nilalang pero hindi na siya binitiwan pa ni Kuya Jacob. Wala na ring nagawa ang aswang na yon kung hindi ang umungol hanggang sa napaluhod siya. Ipagiganti mo ang ina mo sa kanila. Pakiusap, anak. Patawad, Ama. Kailanman ay hindi ako tutulad sa inyo. Ngayon, makikita na rin po kayo ni Ina. Paalam sa inyo. Matapos sabihin ni Kuya Jacob yon, ginilitan na niya ng leeg ang kanyang ama. Nang wala ng buhay ang pinunong aswang, binitiwan na siya ng lalaki. Napatingin siya sa amin at sa pagkakataong yon, bigla siyang natumba at nawala ng malay. Nilapitan namin siya at napagpasyahan namin ni Lolo na tulungan ulit siya. Umuwi na kami noon sa bahay at ginamot ni Lolo Erio sina Erica at Jacob. Nang naging maayos na ang dalawa at nagpapahinga, bumalik kami sa bahagi ng nayo namin kung saan nakakalat ang bangkay ng mga aswang at sinunog namin ang mga yon. Ngayong sigurado na tayong wala nang mananalasang mga aswang, Apo. Babalik na sa dati ang lahat. O nga po, Lo, kahit papano magiging kampante na po tayo. Tama ka, Miguel. Nang matapos ang ginagawa namin doon, umuwi na kami ng bahay namin at nagpahinga. Kinaumagahan, nang magising kami, kinausap namin si Kuya Jacob tungkol sa balak niyang gawin at napag-alaman namin mula sa kanyang aalis siya sa nayo namin. Maraming salamat po sa lahat ng naging tulong nyo, Tandang Erio. Wala yon, iha. Isa nga pala. Humingi ako ng tawad kung napaslang ko ang nanay mo noon. Ipinagtanggol ko lang ang pamilya ko mula sa ama mo. Ayos lang po yun. Alam kong malaki ang pagkakasala ng mga magulang ko. Kaya hindi ko po kayo masisisi kung nagawa niyo yun sa ina ko. Ako nga po ang dapat na humingi ng pasensya dahil nadamay kayo sa gulo namin ng mga kauri ko. Wala yan. Ang mahalaga alam naming wala na sila. Panatag na kaming wala nang manggugulo sa amin. Siya nga pala, mag-iingat ka sa kung saang lugar ka man dadalhin ng mga paa mo, ha? Manatili kang isang mabuting aswang, iha. Opo, Tandang Erio. Mag-iingat din po kayong tatlo. Miguel, Erica. Oo naman po, Kuya. Makakaasa po kayo, Kuya Jacob. Matapos ang pag-uusap na yon, umalis na siya sa bahay namin. Simula naman noon, muling naging tahimik ang mga kanayunan.
Yun din ang huling beses naming nakita si Kuya Jacob. Bumalik din kami sa tahimik naming buhay. Sa kasalukuyan, Kabanong, dito pa rin ako sa nayon ni Lolo Eryo kasama ang pamilya ko. Wala na si Lolo at si Erica naman ay masaya ring namumuhay kasama ang sarili niyang pamilya sa ibang probinsya. Si Owen naman ay madalas pa rin kaming nagkikita. Hanggang dito na lang po ang kwento kong ito, Kabanong. Maraming salamat po sa inyo at pinagpalang araw sa inyong lahat. Mga kabangers, mga kayanggaw, si Kabanong po. Maraming salamat po sa pakikinig po sa ating bagong kwento ngayong araw na ito. Kung medyo nabitin po kayo, baka naman pwede maimbitahan kayo dun sa channel natin na mga kwento ni Kabanong. At dun sa isa pa nating channel na bagong-bago po ito, yung Kabanong version 2.0. Dito po may mapapanood na po kayong gumagalaw na video. At syempre, meron po itong music and effects. Medyo bago lang po ang YouTube channel na ito, kaya kung magugustuhan nyo po yung kwento natin doon, kung maaari lang ay mag-subscribe po kayo para kayo po yung mauna sa first 100,000 subscribers po natin. At huwag po ninyong kalimutan na mag-iwan ng comment at pindutin ang like button Ilalagay po natin yung link sa ibaba ng mga channel na sinabi ko. Hanggang sa mga susunod na kwento, wakas!